please take us to the Land of Dawn. At matapos nating makita ang panalo ng Aurora in game number 1, makikita naman natin ngayon ang Team Liquid na aasang padalihin ang larong ito in game number 3. Welcome to game 2 between the Team Liquid Philippines and Aurora MLBB. At muli, makikita na naman natin ang tapatan ni Demon Kite at ni Carl TZ. Ngayon ay masasaksihan natin ang tapatan ng dalawang to. Pero gusto kong tingnan may Healman na uusbong muli ngayon, Renny J. With that Angela na medyo matagal na nating hindi nakita. Oh, matagal na to eh. Parang classic pa rin naman yung tandem na to. Yung Angela plus the Joy. The moment na mag-electrifying beats na, ay talagang napakasakit at napakahirap patayin because of the heart guard. Pero balikan lang natin no, yung changes na naganap sa isang Joy. Pwede na siyang ma-stun during the electrifying beats. Yeah, and speaking of stun, marami ring mga stun na pwedeng ibigay dito ang Team Liquid PH. Pero speaking of bigayan, si Carlito kaagad ay napuruhan, 30% na kanyang health. Sobrang agresibo talaga ni Carlito kapag hawak niya yung mga gantong klaseng hero eh, no? At kumbaga parang wala talagang sinasanto. Kapag may nakita siyang pwedeng patayin, parang ganyan lang. Okay, level 3 pa lang si Demon Kite. Sakto sana yun, pero si JP na pa-flicker na. Andun yung Love Waves, pero hindi pa sapat yung damage. Benny Cutie maintaining safety dito sa ilalim ng kanyang turret. Pero mukhang dahil dyan ay makakalamang si Doming kung sakaling makuha niya itong crab na nagbibigay ng gold. Yeah, level 4 na dito si Demon Kite. Any moment ay pwede siyang mag-dive dun sa may bandang ibaba. Pero ayaw niya eh. Gusto niya munang sabihin natin samantalahin yung pagkakataon na walang umaagaw doon sa kanyang mga jungle camps. Ngayon, ilang segundo ay mabubuhay yung unang turtle ng ating game. At nakaabang ata sa gitna si Carlito, ha? Kumbaga parang may hinihintay siyang dumaan. Instead of maintaining yung pwesto doon around, ay mukhang may inabangan siya. Pero purple na muna ang pupuntahan ng parehas na assassins in this game. Alam naman natin kapag first turtle at mas lalo kapag assassin yung team mo, ang lagi niyang sasabihin sa iyo, boy, purple muna ako. Hawakan mo muna, pa-purple lang ako. Ganun na nagiging call dyan eh, di ba? So ngayon lahat, parehas sa jungle may hawak na purple. Pero si Sanford ay hahawakan ng mga members dito ng Team Aurora. Hindi sapat yung sustainability na meron siya. Pero na yung first mula dito kay Carlito. And that ultimate or the Dominator's descent mula dito kay Sanji, naibitaw na nga rin. Dami nangyayari palitan lamang ng XP laners ang naganap. Nice flicker play na nagmumula kay Edward pero agaran ding nakarespond ang Cavalry and Team Liquid Philippines. Nagpalitan lamang ng XP kaya naman hindi agad magtutuloy ang ating turtle fight. Once again, this is still the first turtle of the game. Kaya naman nagtataka na ako, no? Patagal lang patagal. Talagang ayaw magbigayan ng parehas sa team. Makikita mo eh, sobrang taas din kasi ng respeto ng Team Liquid at Aurora sa isa't isa, no? Nakikita natin ngayon doon sa may bandang ibaba naman si Renny J nakatago. Available na yung kanyang hard guard. Any moment ay pwede siyang sumampa. Pero si Carlito ang makakuha ng unang pagong. And that's the first turtle going to the hands of Team Liquid Philippines. At agaran agad nag-clear ng sariling jungle. Alam natin na invasive jungler, ika nga ni Midnight, ang isang Joy. Pero paano mo naman ba i-invadean kung lahat ng pupuntahan mo ay na-clear na rin? Yun nga eh. Tsaka ang mabilis na ginagawa kasi dito ng Team Liquid PH, ginagamit nila si Sanji pang check ng bush. Pero nandun yung ultimate mula dito kay JP. Pero nakatakas dun si Yui habang si Demon Kai gagamitin na yung kanyang electrifying. Ayun na. Saan with the hard guard. Buti na na pa-flicker out itong si JP. At ligtas. Malinis yun dahil nga sabihin na natin munti ka nang mamatay. At least, nirespeto kahit may heart guard. May mga iba kasi dahil may Angela, nagiging sobrang tapang. Oo nga eh. Parang nasa isip mo, required kang dumive kapag merong sumampang Angela sa'yo, di ba? Ganun sa mga Angela. Actually, ganun nga rin ako kapag nakaano ko eh. Buti na lang, hindi tayo yung naglalaro dito. Buti na lang talaga. Kung ako yun, men, may Angela sa akin, Benedetta ako, papasok na ako sa 5. Di ba? Bahala na. And yun naman din yung nakakatawa yung development na nakuha ng parehas na jungler na pinag-uusapan natin, Demon Kite and Carlito, sa haba ng panahon nila na nandito sa MPL Philippines, no? Demon Kite nga pumunta pa sa ibang bansa, pumunta pa ng Malaysia, and syempre yung experience na napunta at nakuha niya doon sa pagiging OFW, kumbaga. Nadadala niya dito sa Aurora. Kumbaga, kumayod lang saglit. Kumayod lang. Shoutout nga pala sa mga mga yung
mafia. Oo, manggagawang Pinoy abroad. Filipino in abroad. Hindi ko maalala. Basta yun na yun. Shoutout sa inyo. Grabe ang mga kayod ng mga OFW natin na, by the way, ang daming nanonood ng MPL Philippines na kumakayod sa ibang bansa. Sobrang respetado kayo dito. Yun. Maraming salamat po sa suporta. Pero bago natin, nung pinag-uusapan natin yan, may mga recall na nangyayari dun sa may bandang Pumarty lang ng saglit yung parehas na XP laner natin. Pero si Edward ata ang pupuruan nila dito. Habang si Demon Guy nakasalip na rin yung hard card ni Rene J. And si Demon Guy makakuha ng kills dito. Kanya mapapatay doon. At si Demon Guy nakawa rin ng turtle. Habang pasok na naman, JP ang magiging punti na. Tumama yung charge stun. And si JP ay makukuha din. Yue flicker out. Pero si Sanford ang matitira. Saan G-Nex pa daw natin? Doming with a kill! Grabe naman yun si Demon Kite. Nagpatugtog na underneath the turtle. Electrifying hits doing 3 things at once. Bukod sa bumabawa sa dalawa, ay na-secure din ang turtle at higit sa lahat ay naprotektahan pa siya ng Angela nila. That was a great team fight coming in from Rora. Kakaiba ang galawan at ibang klaseng pagpatong ang ibinigay ni Rene J doon. Oo. And the Benny Cutie, parang nahihirapan si Benny dito, no? Kasi hindi siya binibitawan ni Edward, ni Rene J doon sa ibaba eh. Kumbaga kung hindi nakasakay kay Demon Kite, umaalalay naman kay Doming. Ganyan mag-Angela pero naiwan. Na-pin down and Numinum Blast tumama. Pero si Doming, may mga recalls na ganyan. Wow, ganyan. Nagpapainit talaga ngayon si Doming dito. At Edward with the play once again, pero hindi tatama ang kanyang Earth Shatter. Big rotation coming in from Team Liquid Philippines. Pero mukhang nakaamoy ang Aurora at agaran silang bumalik sa mid lane dahil kailangan ng i-clear ang minions na binibuild up ni Yuga. Ang bilis talaga makaramdam, no? And ito talaga ang galawan. Mga world-class na galawan. Carlito, kailangan nyo matras. Andun yung electrifying Lisanib din with that hard guard. Kakayanin pa ni Carlito yung kanya mga dash. Pero hindi. Mas marami daw dash si Demon Kite. Ayan na. 2v1 yun, hindi lang alata. Yan. Recall. Rene J forced to flicker. Pinatigil lang ni Benny at nagpatuloy na ang party. Napa-okay pa nga eh. Umokay pa nga doon si Carlito. Okay pa daw siya. Nakuha lang siya doon. Second death niya. Pero ang problema, si Sanford naman ngayon ang pupulutanin dito ng apat na members mula dito sa side ng Aurora. Habang si JP nandun din for the follow-up. Same with Sandy. Nagamit na rin dominant system pero hindi ata sapat yung damage sila. Yue for that folks. Pero makakatakas pa rin ang kukunat. Ang lupit pala, no? Ayan na, kumagat na si Doming. Hop. Pero nag-no-no-no pabalik ng Turtle. Still, Rene J without a flicker. Medyo delikado si Rene J. Sa dami na nangyayari, akala ko nga, mga 20 minutes na yung game. Oo. Na sobrang daming aksyon. Na huling pagumparan pala ang pinag-aagawan ng dalawang team na ito at makukuha ito successfully ng Team Aurora. And this is already a 700 gold lead lamang. Kumbaga, kahit hindi ganun kalaki ang lamang ng Aurora, nakokontrol nila ang mapa dahil sa power spike na meron sila ngayon. And for Team Liquid Philippines, siguro makakuha lang sila ng isang magandang pitas kay Doming. That could start up yung meron na, yung binibuild up nilang bagyo sa gold lane. Oo, no, lalo na hindi pa rin naman nakakakuha na, or hindi pa nila nasya-shot na or napapatay itong si Doming. And nakita natin yung performance si Doming, lalo na kapag alam niyang walang pumipigil sa kanya, di ba? Sobrang tindi niyan. Remember, noong mga nakaraang seasons, ay nakikita na natin ang potensyal na quote-unquote the next standard pa nga, di ba? The next standard. At higit pa sa lahat ay hindi siya, sabihin natin nagre-recall siya dito, in interview sinasabi niya, marami pa siyang kailangan matutunan para maabot yung ganong klaseng gameplay. But at this point, makikita naman natin na iba talaga yung galaw ng isang Doming ngayon with this Roger. At ito kapag iniisip ko nga, parang bukod sa pagiging next standard, ay talagang yung Paldoming nandun pa rin. Oo nga eh. Oy, tandaan nyo, paubos na ang Week 5 tickets. Kaya kung kami sa inyo, bumili na kayo. Oo. Check nyo lang ang ph-mpl.com for ticketing details. Ayan, nakakatuwa, no? Yung experience dito ay talagang kakaiba. May mga patambol, may mga merch pa tayo sa labas. At higit sa lahat, makikita nyo in real life si Burrito. De, joke lang, mga paborito yung pro player, syempre. Ayun. Ba't naman ako na naman nadamay dito? Sorry. Ikaw tong katabi ko. Okay. At this point, mukhang makakapag-push naman ang Aurora. A 1K gold lead already. Tumahimik ang ating laro bigla, Burrito. Oo nga eh. Alam mo, sobrang bihira ako nakakita ng isang Angela na laging kasama sa teamfight. Di ba? Kapag ka Angela, nag-level 4 ka, sige na pre, tambay ka na lang dyan sa second turret, no? Ang gawin mo na lang, hard guard ka lang. Pero siya hindi. Nag-check pa nga ng bush, no?
proactive na Angela. Ito yung tipo na lahat ng bush lalagyan ng pag-ibig nila Labwins. Nila Labwins. Para lang malaman. Pero mukhang nalaman nila na si Edward ay nandito lamang sa left bush. Pero hindi na nila papatulan pa. Malamang edit din eh. Ang sakit niyan kapag hindi mo agad na burst. Oo, mahirap talaga kalaban yan. Pag na-full yung stocks, tapos nakapag-primal rat, alam mo na kung saan ang hahantungan nyo. Pero ngayon, ang hantungan ay dito sa may Lord. Habang dinamba na rin dito ni Edward. Ito yung shield and the blast. Pero si Sanford ay nakukuha na kagad ng kill dito. Habang nagamit na rin yung mga sayaw mula kay Demon Kaida. Mamamatay din itong si JP. Habang tuloy-tuloy sila dito, Sanford ay nabababaran din yung Dominator's Descent from Yue. Wow. Pero wala pa rin mangyayari. Oo, napakaganda din ng ginawa ng Team Liquid doon. Agarang pumasok si Edward with a flicker play pero nagkaroon ng palitan. Naanot ni Doming dito si Carl TZ. At mukhang yung purple buff ay i-contest ng Aurora. Ang tanong, alam ba ni Carl na nandun si Doming? Nakita niya si Doming dito. Makukuha ba? Okay. Na-secure ito ni Carlito. Pero humiwalay muna ang Aurora. Nagwatak-watak muna sila dito. Kuha ng objective flow ng lanes. Dahil nga naman pwede na nilang simulan itong Lord na to. And this is still a level 1 Lord. Wala pa tayo sa oras na Luminous ito, yung dumadamba sa mga torre. So ito yung basic na Lord. Yung tipo na pag nabigay mo, hindi pa kayo masyado malulungkot. Kayang-kaya pang i-burst, no? Lalo na sa kits na meron ang Team Liquid PH at ang Team Aurora. Kung sino man na makakuha sa kanila, no? Pero ang kailangan lang nilang i-worry dito is yung mga Dominators Descent ni Sanji kasi sumasakit na rin eh. Makati na rin talaga ang paglapag nito. And ang problema nga lang, si Yue, parang mga last two clashes, kinukuha na niya yung Dominators Descent, parang nakikipagsabayan na siya dito, di ba? Kumbaga dalawang alien na nagbababara na lang. And grabe din kasi yung babad kapag naka-glowing one na eh. Yung tipo na una, hindi mo masyadong mararamdaman pero kapag tumatagal eh, mas lalong umiinit. Yung tipo na kapag kumakain ka ng mga spicy noodles, unang kagat, masarap. Pero pagka 2 seconds, 3 seconds, ayun na, ramdam mo na nga po. Parang gano'n, matubig, gano'n na kagad. Ako, rektagatas na, tol. Rektagatas na. Rektagatas na, naiiyak ako. Every once in a while, bumibili ako ng spicy noodles, nare-realize ko na kung bakit once in a while ko lang ginagawa. And at this point, once in a while na nga lang bang gagalaw ang Lord na to dahil malapit na mag-upgrade. Ito yung pag tinigilan ni Rene J, magbabagong anyo to. Oo nga, ayaw nila pa-reset to kasi binibait nga lang nila pero magkakaroon ata ng salubungan dito sa Lord na ating pinag-uusapan, Sanford and Doming. Andun din si Yue pero andun at inaalapag yung mga aliens na meron dito si Sanji. Reset na naman! Ayan na, magre-reset na ang Lord at nag-enhance na nga ito. This is already a luminous Lord at means dito ko lang makikita ng isang Angela na nag-hold ng Lord mag-isa. Diba? Isipin mo yun. Ito yung pinupoint out ko kanina pero inapag yung ultimate. Habang si Demon kan makakuha ng Lord na yun, naisayaw na nga rin. Habang si Edward ay kailangan na rin tumakas. Numinom lang hindi tumama. Pero si Benny Cutie, andito na naman yung mga sibat. Atras ba sila dito? Tumama yung charge ni JB pero mapupuruan na. Doming! Andun yung kalbot mula kay Doming. Ang sakit ng mga normal hits ni Benny Cutie. Pero sa haba ng nangyari na yun, walang mamamatay. Lahat ng mga battle spell ng Aurora ay nagamit na rin. Pero dahil doon ay nanatili silang buhay for this Lord push. Once again, this is already a luminous Lord despite it being the first Lord of the game. Ito yung pinakaunang Lord na nakuha pero may dampak na agad. Nasalo yung electrifying beat sabay recall mula kay Doming. Mainit ang Aurora ngayon, men. Mainit. With the game 1 victory, napunta na agad sa kanila. Ay mukhang nadala nila ang momentum entering this game number 2. Ano kaya ang gagawin ng Team Liquid para sirain yung ganong klaseng tempo ng Aurora ngayon? Actually, parang kung iisipin mo, pwede na nilang ilaban to under the base eh. Parang ang hirap nang lumabas knowing na ang sakit ni Edward, andun din yung mga kalmot ni Doming, and at the same time, sobrang tricky kasi ni Yue dito, you know. Any moment, pwede siyang kumuha ng mga skills na pwede niyang magamit dito. Kunyari, Luminum Blast. Pero sa ngayon kasi, ini-spam niya itong Dominator's Descent eh. Parang mas nagagamit niya daw ng mas maganda. Tsaka bukod sa mas nagagamit niya, nagbibigay din ito ng additional defensive maneuvers para sa kanya. No? Yung tipo na kahit pasukin siya ni Sanford, pasukin siya ni Carl TZ, makapag-timing lamang siya ng isang malupit na Dominator's Descent ay pwede pang mabaliktad. And I think statistically speaking, no, kapag nakikita natin si Yue playing this Valentina against a Zask, kadalasan talaga ay Dominator's Descent ang kanyang pinipili. Yeah, and sa haba ng panahon na nakikita natin si Yue, nakita nga natin kanina, di ba, yung sa statistic, ito yung may pinakamaraming games played
ni Yue. So talagang hindi mo pwedeng questionin ang expertise ng player na ito pagdating sa Valentina na ngayon ay kumukontrol lang doon sa may gitnang river. Pero ang kailangan gawin ng Team Liquid dito ay maghanap muna ng trade. Maghanap muna ng ganap. Dahil pwedeng i-freeze na lang ito ng Aurora eh. Oh, tsaka with a 5K gold lead, ito na yung ramdam mo di ba? Kapag may team fight, ramdam mo na may konting kalamangan talaga ang kalaban mo, mas masakit, mas makunat at iba pa. And for Team Liquid, may kapangyarihan naman silang pumitas eh. You have JP on this Lolita and you have Carl TZ, nandiyan pa rin naman ang burst damage. And in fact, pwede pa nga nilang idaan ng side lane to. You have the Moskov and the Nolan. And kung side lane lang naman ang laruan, I think Team Liquid ang pinakabatikan na user ng strategy na yan. Oo nga, no? Ilang beses na nating nakita Benny Cutie with this Moskov. And ang kagandahan kasi sa Moskov, kahit iwan mo sa lane, no? Pwedeng sumama with that Spear of Destruction. No? Basta lang tatama, yun lang Oo. ang prerequisite doon. Tama. Kailangan lang talagang tumama niya. At alam naman nating asintado ito si Benny Cutie, kaya naman siya ang magdedepensa doon sa may bandang itaas. Sisimulan na ng Aurora ang Lord. JP looking for the angle. Ikakasa na nga ba ang Numenon Blast o may inaantay pa ba sila? Okay, 15k yung buhay ng Lord. Pwede nang ilapag dito yung Glorious Pathway any moment. Andun na rin yung mga alien mula dito kay Sanji at si Benny Cutie ay patransition na rin dito sa may bandang Lord. Ilan na ang buhay ng Lord dito na ilapag yung Glorious Pathway. At si Demon Knight pa rin ang magwawag dito sa Lord na yun. Mamamatay na si JP. Sino magiging next? Carlito na ang hinahabol ni Domeng. Kalmot. At si Sanford naman ang magiging next sa target. Tatlo ang babagsak nila laban na ni Benny Cutie pero hindi niya kakayanin. Courtesy of Freddy J. At si Sanji ang kanilang hinahabol dito. Winter's Crown. At kailangan na tumakas si Sanji dito. Paano siya tatakas kung hahabulin siya ng 4 na members ng Team Aurora at ito ay itatawag na nila as wipeout at nagsisimula na ang pagliwanag ng Aurora. Malinis na sweep ang ating nakita mula sa Aurora MLBB. At may bago bang Kalmot King na makikita dito with Domeng locking in on that Roger. Wow, what a performance mula sa Aurora MLBB.